Ito pa, ano pa yung masasabi nito ni ano? Ito, hindi, pakinggan natin yung sinasabi nito ni, ano, ni Rapi Tulfo. O, dyan sa mga 18 na maleta boys, basurero, kung ano man. O, ano masasabi mo, Rapi? Not to gate crush the live selling. Gate crush? Ano yan? May crush ka? Ganun. Type mo, gate crush. English pa kasi itong mga putang ina nito. Hindi na lang magsipag Tagalog itong mga baluktot ang dila na mga ito eh. Payabang din eh. Ganyan nyo ba? Para pagka ba ng bababae kayo ganyan, iniislang-islang nyo para ma-inlove sa inyo, ganun. Grabe si Iloy Bugris ha. Ang dami niyang mga pinapakitang mga picture. Iba-ibang babae kasama nito. Ano kayang pakiramdam, no? Ng mga anak niya, ng asawa niya, na putang ina kung kani-kanino. Kung kani-kaninong butas nagsususuot tong mamang to. Yan nga yung sinasabi ko eh. Oo, eh syempre, kapag ka ganun itsura, pag ganyan naman itsura ng mukha ng uuwian mo, putang ina, talagang ayaw mo na umuwi. Nag-asawa kasi ng mga swangit eh. Nag-asawa ng mga mukhang ng mga mukhang taga-bundok. Tapos putang ina nga, hanapin sa iba yung kaligayahan. O sige, ano masasabi? That happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito. Hindi man po ako invited. Hindi ka pala invited, nagpunta ka. Nung nakaraan, invited kayo, hindi ka nagpunta. Tanga ka ba? Oh. Doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons. Kala ko ba, hindi hearing yan? Kala ko ba, consultative meeting yan? Mag-usap nga kayo magkapatid, wala ba kayong GC? Gulo ng mga utak nyo. Hearing, consultative meeting, ayusin mo muna kasi. Presented. Let me call on them 18 kargador. Regardless, kargador, maleta boys, marines, ex-marines, kung ano man. O, hindi yun ang focus ng taong bayan. Ang focus ng taong bayan, ano ba yung kanilang mga binabanggit or binibigkas? Wala naman sila dyan. Wala naman sila dyan. Tapos, sisirain mo yung credibility nila dyan. Anong tawag dyan? Backstabbing yan. O sana, o meron kang reservation sa kanilang mga sinabi. Okay. Kung talagang seryoso ka at gusto mo silang kumprontahin, actually, marami akong mga katanungan sa kanilang mga testimonyang ibinigay. But I will reserve this kapag nandirito na sila. Because wala naman sila dito. Then sasabihin ko lahat ng ito. Anong ginagawa ko? O di nagpo-propaganda lang ako? Eh di naninira lang ako. Kasi wala naman yung mga tao para makasagot dito sa mga paratang ko. Anong tawag sa'yo? Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, anong tawag sa'yo? Bading na bading yung iyong galawan. O kung talagang meron kang question sa Maleta Boys na sinasabi mo, kargador, o tiantayin mo na nandiyan sila bago mo banggitin lahat ng mga yan para masagot nila. Di ba? Eh, hindi naman sila makakasagot. Tapos nagsasalita ka dyan. Ngayon sasabihin niyo, oh, hindi rin naman sila nakasagot doon sa mga sinasabi ng 18 Marines. Eh, kaya nga, dapat magkaroon ng isa pang hearing na nandoon yung 18 Marines para lahat ng mga tanong ninyo, matanong ninyo. Dahil di naman takot yung mga tao. Sabi nga nung isang 18 Marines, actually, meron nga kaming affidavit, hindi ko na nga tinitingnan to eh. Lahat ng mga inilagay ko dito, kaya kong sagutin kahit na wala itong affidavit na to kasi yun yung totoo eh. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, Ikaw din naman yung bodyguard mo ngayon, di ba ganun din? Taga-bit-bit ng bag mo. Tapos taga-secure ng mga babae mo. Taga-secure ng area. Oh, para wala makapag-video kapag nagpa-party-party ka. Di ba? Di umano ha. Di umano. ano ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Oh, putsakin lang yan. Yun na yun yung argumento mo. Antakin mo, Rapi Tulfo, sa dinami-dami ng expose nila doon. Yun ang concern mo. Na tinawag silang 18 Marines. Ikaw ba bilang isang mambabatas? Ikaw ba bilang isang taga-gobyerno? Alam mo na maraming nanakaw sa bayang Pilipinas. Concerned ka pa ba kung ano suot nila? Concerned ka pa ba sa kung anong haircut nila? Concerned ka pa ba sa kung anong tawag sa boy band nila?
Hindi, that's the list of our concern eh. Yung pangalan nila. Call them whatever you want. Whether they are Marines or not, these people were enlisted. These people underwent training. Itong mga tao na to ay tumanggap ng sweldo mula sa gobyerno bilang mga militar. Therefore, they're ex-military or ex-servicemen, sabihin na natin. O wag nyo nang tawagin na ganun. Bakit tayo nakafocus doon? Dahil ba sa paggamit, masama bang gamitin yun? Bawal ba yun? Hindi naman bawal yun. Kayo nga, sinasabi nyo na sumbungan kayo ng taong bayan, nagsusumbong yung taong bayan sa inyo ngayon, hindi nyo naman pinapansin eh. Hindi na nga namin inaano yun eh. Mantakin mo, naging sumbungan kayo ng mga mag-aasawa na ng bababae, yung kanilang mga asawa, tapos kayo mga babaero. Hindi na nga namin masyado pinapansin yan eh. Pero kung ang concern mo is yung tawag sa kanila, puchang inan yan. Hindi yun ang hindi yun ang issue dito. Ang issue dito, meron silang pera-pera, mali-malitang perang idinideliver sa mga politiko. Pucha, hindi ba dapat doon tayo mag-focus? Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors. Oh, so ibig sabihin, discharged without honor, so ibig sabihin, dati. Ex. Oh, anong problema dun? And even if, let's say, for example, hindi sila Marines, they're just normal people na ginawa silang bodyguard security. Yun naman ang punto rito. Are they really security detail of Zaldico? O meron silang mga pinakitang mga ID, meron silang mga pinakitang mga payslip siguro nila, sweldo nila, or whatever. O hindi ba, doon tayo dapat nakafocus? Are they really security detail of Zaldico? And are they really delivering money? Dapat nandoon tayo, hindi na sa mga pangalan. Wala na tayo dapat doon sa kung ano man ang tawag sa kanila, kung sino man sila. Superhero sila o hindi. Ang punto rito, dapat ang chinecheck ninyo, totoo bang mga bodyguard niya na to? Totoo bang mga naghahatid ng malay-malitang pero ito? Totoo ba nakilala ito ni Mark Tiksay? Itong mga to, mako-confirm ba ni Mark Tiksay na talagang tao to ni Zaldico? Or si Zaldico ba mako-confirm na mga tao niya ba talaga ito? Di ba dapat doon tayo nakafocus, hindi sa kung anong pangalan nila? Or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Even if, let's say for example, yung isa dyan, nambubugbog pa ng asawa. O yung isa dyan, dating adik. O yung presidente nga natin, sabi ng kapatid, adik eh. Pinagtitiwalaan mo pa rin eh. O kahit na yung iba dyan, dating tindero lang sa Quiapo, ng pampalaglag, yung Saitotec, ganyan. O, yung doon ba tayo dapat mag-focus? Di ba dapat mag-focus tayo doon sa mga sinusumbong nila? Ulat na pagiging able o absent without leave. Siguro naman. Nag-awol lang. Masamang tao na ba yan? Siguro naman to si Erwin Tulfo. Anak ng tinapay. Ganito ba talaga ang Rapi Tulfo in action justice? Putsang inang yan. Judge of character yan yung sinasabi mo. Ngayon, if you want to ruin yung reputation nila, doon sa testimonya mo sila sirain. Ito yung testimonya nyo. Oh, yan yung i-scrutinize natin. Hindi yung ex-marine, AWOL, not even enlisted. Putsang inang yan. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. Oy, bakit kung credible and reliable source? Bakit sino yon yung Madriaga? Bakit yung Ramil Madriaga, yung kriminal, yung kidnapper, convicted pa? Tapos ngayon, meron pang nakabinbin na kaso. Kung ano yung kaso niya noon, yun pa rin yung kaso niya. Bakit siya pinakikinggan ninyo patungkol doon sa mga di umanong pera, binibigay sa Duterte, pera ni Inday Sara, na siya daw ang bagman, ganito, ganyan. Bakit siya pinakikinggan nyo, tapos itong mga to hindi? Dahil lang naawol sila bilang dating mga nasa military? Practice what you preach. Dapat kung binabatikos nyo ito, binabatikos nyo rin yung iba. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. God damn, putang inan yan. Kano yarn? Wannabe, no? Putang inan tong tao na ito, nakakadiri, no? Nakakadiri. Alam mo, ang dami namang mga matatalino dyan. Si Alan Peter Cayetano nga, Amerikana pa yung nanay niyan. Hindi naman God damn. Rapper ka? Hip-hop yarn?
Ang tinapay, napaka-wannabe na itong mga Tulpo brothers na ito, piling maging Amerikano, tinan mo mga itsura, mga mukhang naluging Hapon. Ang inan tong mga to. Kaya yabang ang putya. Si Alan Peter, half American. Si tawag dito, yung kapatid niya, si Pia Cayetano, half American. Yung mga bilyar, putangin ng ultra billionaire. Ang dami pa dyan mga abogado. Mga Inglesero, nakikita ba uma-accent na ganyan? God damn. Ang inan yan. Nakakadiri ang putya. Buti sana kung bagets, hindi. Putang nakita mo, mukhang manyakis. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang, tinubuan ng konsensya. Yung iba dyan, 9 years. Hindi nila sinabi na sa 9 years na yon nagbibitbit sila ng perang maleta. 9 years na silang security detail. 2022 man lang si Zaldico na naging Appropriations Committee Chairman. 2022 lang. So, nagbibitbit sila ng maleta sa loob lang ng 2022, 2023, 2024 hanggang 2025. Doon lang sila nagbitbit ng maleta. Kasi doon lang naman naging Appropriations Committee Chairman si Zaldico, tapos doon lang naman naging itong si Speaker Romualdez, doon lang naman siya naging speaker. So hindi nila sinabi, hindi sinabi nitong mga Marines na ito na 9 years kaming nagdi-deliver ng pera sa mga tao na ito. Wala silang sinabing ganun. Do not put words in their mouth. Ang sinabi nila, during this time, 2022, 2023, 2024, 2025, during those times, nag-deliver kami ng pera. Inutusan kami ng amo namin na mag-deliver ng pera. Ngayon, sinabi ninyo, si Zaldico ang mastermind, hindi si Romualdez. Tao sila ni Zaldico. Di ba? Yung sinabi niyo na si Zaldico ang mastermind, itong mga ito ang makapagpapatunay na talagang si Zaldico ang mastermind dahil si Zaldico ang nagdi-distribute ng pera. Hindi ba kayo masaya dun? Na finally, yung ating hakahaka na si Zaldico ang may-ari nitong iskandalo na ito, ay finally, because of these people, mapoprove na natin talaga na si Zaldico ang totoong magnanakaw. Ang problema kasi, dinadamay ni Zaldico si Romualdez at saka si Bongbong Marcos. Kaya, putsang ina, kung anong klaseng cover up na naman ang ginagawa ninyo. Fake news eh. At ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Naninira ng buhay ng inosenteng tao. Para mo nalaman na inosente? Malalaman mo palang na inosente sila kapag sinabi na ng proper forum, let's say korte, ombudsman, or whatever, na hindi totoo yung paratang sa kanila. Pero sa ngayon, na mayroong akusasyon sa kanila, bagamat inosente pa rin naman sila dahil presumption of innocence, dapat hindi ikaw ang nagsasabi niya na inosente sila. Para mapatunayan na talagang inosente sila, these people na inaakusahan has to confront itong mga nag-aakusa sa kanila. And demand for evidence na talagang ginawa nila tong krimen na pinapasa sa kanila. Kasi the burden of proof, nandiyan yan sa nag-aakusa. So itong mga nag-aakusa na to, they have to prove na talagang nagatid sila ng babae kay Tulpo, nagatid sila ng pera kay Trillanes, kay De Lima. They have to show proof. And I believe these people, meron silang proof. Ang tanong, tatanggapin nyo ba yung prueba nila o hindi? Kasi nakafocus lang kayo doon sa kanilang credibility. Importante yung credibility. Sa mga ganitong mga whistleblowers. Pero kung ang credibility mo, halimbawa kidnapper ka, holdupper ka, mamamatay tao ka, katulad ni Madriaga, yan, yan. Walang credibility talaga yan. Halimbawa, yung mga nagsasabi na si Bantag ang pumatay kay ganito. Tapos ang nagsasabi, mga kriminal, mga taga-bilibid. Ayan, walang mga credibility yan. Pero kung 18 Marines,
Hindi naman nila tinatanggi na naawol sila. Di naman nila dininay yun eh. Sinabi naman nila na naawol kami. Na hindi na kami bumalik sa serbisyo. Inamin naman nila yun. Hindi naman nila sinabi na kami ang pinakamaganda ang record ng mga Marines. Wala naman silang claim na ganun, Rapi Tulfo. Aminado naman sila. Lahat naman nung sinasabi mo na yan, inamin naman nila. Some of us are hindi Marines, some of us are reservist lang, some of us may kaso pa nga ako. Sabi nung isa, na-dismiss na. Some of us are dishonorably discharged. Ito yung reason ba't ako na-discharge. Sinasabi naman nila eh. So, wala silang pagsisinungaling doon. Before mo pang sabihin yan, in-expose na rin nila yung mga sarili nila. Tinawag lang sila na 18 ex-Marines kasi nga, ex-Marines sila. Regardless kung AWOL sila, regardless kung sila ay na dishonorably discharged, ex-Marines is ex-Marines. Tanga, yun lang, di mo pa maintindihan. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio. Gago. Hindi naman pag sinabi mong bayani, itatabi mo na kay Jose Rizal eh. Bobo ka ba? Ang tawag nga sa mga OFW, bagong bayani eh, pero inaabuso nyo eh. Oh, yung ba mga OFW, itinabi mo ba kay ano yan? Itinabi mo ba kay Jose Rizal yan? Puros kasi kayo mga ano eh. Puros kasi kayo mga testimonials, puros kayo mga kaartihan, kaik-ikan, imbis na sana itakil natin yung mga issues na dinadala ng 18 Marines yan, putang ina. Puros pagtatakip ang ginagawa ninyo eh. At mga dakila nating OFWs. Oh, so yung OFW, bayani. Oh, so yung OFW, itatabi natin kay Jose Rizal yan. Sila itatabi ron. Ayaw naman nilang katabi yun. Walang hiya ka talaga. Talaga mga tulpo, mga salot kayo sa lipunan. Walang hiya. Oh, kung nagustuhan mo tong video na to, i-like, i-share mo. At mag-follow ka, ha? Oh, hanggang dito lang muna tayo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Marami pa tayong mga pag-uusapan, ha? Mahaba na ito. Siguro naman, masusulit nyo na itong kakupala ni Boss Dada. Maraming salamat sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y